grams per ton. 3 to 10 yung orange. Then red is 10 to 20. Then above 20, yun yung high grade. So this is for gold. Hindi pa natin masyadong pinapansin yung ano ng copper ngayon. So more focus talaga sa gold ang MRL as of the moment. So nakalagay dyan, open, yun yung dinidiscuss ko kanina. Open pa ang drilling. Thermal vein systems dito sa loob ng Lobo MPSA. So una is yung sa Camo vein, Camo trend. Yun yung nandun yung na to ay na-discover ni ang isang American engineer, si Engineer Sampson. So it was named after him. Siya yung nakadiscover, siya yung unang nag-mine. Then meron pa tayong parallel veins like Kalumpang vein, Balisong trend, and then lastly is yung Pika trend. Yung Pika trend is yung tina-target natin for copper porphyry. Pero as of now, ang drilling na ginagawa din namin sa Pika is mga shallow drill holes lang. Pero in the near future siguro, hopefully, pagka may more funds na tayo, ma-explore din natin yung copper porphyry potential niya. So, for now, dito muna tayo. Pupunta tayo sa titignan natin yung counting exposures and we can try to get some samples. So, just to, ito, sample ng cross-section na magagawa natin through drilling. So, the more drill holes that you have, the more accurate na makakapag-draw tayo ng cross-section. So, kasi anything in between those drill holes, lahat yan, i-assume mo lang. Interpolate, galing sa data din. And then, syempre, the deeper holes that you have, mas marami kang data na makokollect. So, ito lang yung pinapakita nung kanina, no? Ito ay section line 10600. So, dito, babalik tayo. Ang 10600 ay itong section line na to. So, itong makikita nyo na to is projection ng vein sa surface. Dahil minsan wala naman siyang surface manifestation, magpro-project ka lang. Pero syempre, through extensive study na yan. So marami ka nang na-gather na data before bago ka nag-propose ng drilling. So dito sa picture na to, ini-indicate yung red, yun yung vein. Yun yung structure, yun yung hinahanap natin. So green indicates propylatized andesite. Blue indicates clay quartz pyrite alteration, and then the pink indicates quartz pyrite clay alteration. So makukuha mo yan through logging. Pag nilag mo na yung drill holes mo, then you correlate with other drill holes, saka nyo mabubuo yung section. So ang section line natin is every 10600, 10625. So dito ang spacing pa lang natin is at 25 meters na drilling intervals. So, that's it for the moment. Start na siguro. Ay silica, yun yung mga pinapatest na namin dito. Yun nga lang kasi, kahit silipin mo ng silipin, hindi mo makikita yung gold. Very rare, dito sa Kaitanda natin, Kaitanda deposits, magkakaroon ka ng chances na may mga very minute, maliliit lang talaga na free gold. When you say free, hindi siya connected with any sulfides. Kasi usually ang gold, kasama ng mga pyrite, mga arsenopyrite, ganun. Pero doon sa Kaitanda natin, sa mga drill holes niya before, actually naubos na nga binubulsa kasi ng mga dating geologists. Hindi na ako umabot, hindi rin ako nakapagbulsa sa Pero anyway, ganun yung natin dito, very fine grained. Unlike dun sa mga, may nabisita na rin kasi ako, nakabisita ako sa Apex, sa Davao, sa So nakita ko na may mga nuggets talaga. Even dun sa mga, nagmapa rin kasi kami ng mga small scale, doon, tunnels. Dun mismo, may mga nuggets ka nang makikita. So dito, very elusive yung gold, very mahirap hanapin yung nakikita kahit sa 20x na hand lens.